kapatid, maligayang pagdating. Huminga ka ng malalim dahil ang iyong maririnig ay maaring ganap na makapagpabago sa pagtingin mo sa iyong buhay. Marahil ay lumaki kang naniniwala na ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugan ng pagtanggap ng kakulangan, pamumuhay sa kahirapan, palaging nasa gilid. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Paano kung natuklasan mo na ikaw ay namumuhay bilang isang alipin kung saan ang totoo ay tinawag kang tagapagmana? Manatili sa akin hanggang sa wakas dahil ang katotohanan ito ay makapagpapalaya sa iyo ngayon. Natigil ka na ba sa pag-iisip kung bakit kahit na naniniwala ka sa Diyos, ang iyong buhay pinansyal ay nananatiling natigil? Bakit parang tumakbo ka at tumakbo at tumakbo, ngunit hindi ka nakakarating? Siguro mas nagsisikap ka pa kaysa sa maraming tao sa paligid mo. Gumising ka ng maaga, magtatrabaho ng huli, subukang isave ang bawat sentimo. Pero at the end of the month, it's always the same thing. Tight bills, walang pera na natitira, yung feeling na nabubuhay ka lang. At ang pinakamasamang bahagi ay iyon, sa kaibuturan, nagsisimula kang magtaka. Talagang nagmamalasakit ba ang Diyos sa aking sitwasyon? Nakikita ba niya kung gaano ako nagsisikap? Kasi parang kahit anong dasal mo, kahit anong tiwala mo, wala talagang magbabago. Para bang mayroong isang hindi nakikitang kisame sa iyong buhay na pumipigil sa iyong paglaki, sa pag-unlad, sa pamumuhay ng may dignidad. Kapatid, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na marahil ay walang nagsabi sa iyo ng ganito kaliwanag. Ang problema ay hindi ang iyong pananampalataya. Ang problema ay hindi Diyos. Ang problema ay namumuhay ka sa maling pag-iisip, isang alipin mentality. At hanggat patuloy kang nag-iisip na parang alipin, magpapatuloy kang mamuhay tulad ng isang alipin kahit na ikaw ay anak ng makapangyarihang Diyos. Ang totoo, marami sa atin ang tinuruan mula sa murang edad na ang pagiging mahirap ay pagiging mapagpakumbaba. Ang pagnanais na umunlad ay pagiging materyalistiko. Ang pagtanggap sa kakulangan ay pagiging espiritual. At sa paglipas ng panahon, ito ay naging lubhang nakatanim sa ating mga isipan na nagsimula tayong maniwala na ito ay kalooban ng Diyos. Ngunit ito ay hindi. Hindi kailanman ginusto ng Diyos na mamuhay ka sa tanikala. Hindi niya ginusto na ubusin mo ang buong buhay mo sa pagbabayad lang ng utang para lang mabuhay, laging takot sa bukas. Nilikha ka niya para maging tagapagmana. Isang tagapagmana ng kaharian, isang tagapagmana ng lahat ng mga pangako, isang tagapagmana ng masaganang buhay, puno ng layunin at probisyon. Ngunit para magkaroon ka ng pagmamay-ari nito, kailangan mo munang maunawaan kung saan ang pagkakamali. Kailangan mong makita kung ano ang nagpapanatili sa iyo na nakulong. Dahil hanggat hindi mo nakikilala ang mga kadena, hindi mo masisira ang mga ito. At ngayon, sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung ano mismo ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay bilang isang alipin at pamumuhay bilang isang tagapagmana. Mauunawaan mo kung bakit napakaraming mabubuti, masisipag at tapat na tao ang nananatiling nakulong sa kakulangan. At higit na mahalaga, matutuklasan mo kung paano makatakas sa kulungan na ito at sa wakas ay magsisimulang mamuhay sa buhay na laging binalak ng Diyos para sa iyo. Kaya huwag kang aalis ngayon dahil kung ano ang susunod ay maaaring ang nawawalang susi sa pag-unlock ng iyong pinansyal at espiritual na buhay. Manatili sa akin. Bago tayo magpatuloy, gusto kong gumawa ka ng isang mahalagang bagay. Kung pagod ka na sa pakiramdam na nakulong, kung handa ka nang kumawala sa mindset na ito ng kakulangan, isulat ito sa mga komento sa ibaba. Ako ay tagapagmana, hindi isang alipin. Ipahayag ito ng may pananampalataya dahil kapag idineklara mo ito, may nangyayari sa espiritual na mundo. At narito ako at nananalangin para sa bawat isa sa inyo na gumagawa ng deklarasyon na ito. Ngayon ay dumiretso
tayo sa punto. Ang salita ng Diyos ay napakalinaw tungkol dito. Sa Galacia Kabanata 4, mga bersikulo 6 at 7 nasusulat, "At dahil kayo ay mga anak, ipinadala ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa inyong mga puso, ang Espiritu na tumatawag, Abba, Ama. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, kung gayon ay tagapagmana sa pamamagitan ng Diyos." Basahin muli ito ng dahan-dahan. Hindi ka na isang utusan, ikaw ay isang anak. At kung ikaw ay anak, ikaw ay tagapagmana. Isang tagapagmana ng lahat ng pag-aari ng Ama. Ito ay hindi isang pangako para sa malayong hinaharap. Ito ay hindi isang bagay na mangyayari lamang kapag ikaw ay namatay. Ngayon na, ito ay para sa iyong buhay ngayon. Ngunit ang malaking tanong ay, bakit napakaraming anak ng Diyos ang namumuhay tulad ng mga alipin? Bakit napakaraming tao na nakakaalam ng katotohanang ito ay nananatiling nakulong sa kakulangan, kakapusan at takot? Nasa isip ang sagot. Ang sabi ng Biblia sa Roma, 12, Kabanata 2 talata, "Huwag kayong umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip." Nagsisimula ang pagbabago sa isip. Dahil maaari kang maging anak ng Diyos sa papel, maaaring alam mo ang lahat ng mga talata tungkol sa kaunlaran sa pamamagitan ng puso. Ngunit kung ang iyong isip ay mananatiling nakaprograma para sa kakapusan, ikaw ay patuloy na mabubuhay sa kakapusan. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo kung ano ang mentalidad ng alipin. Ang isang alipin ay nabubuhay sa takot. Takot na kulang, takot sa pagkuha ng mga panganib, takot na mawala ang kaunting mayroon sila. Ang isang alipin ay hindi nangangarap ng malaki dahil natutunan nila na ang pangangarap ay mapanganib. Ang isang alipin ay tumatanggap ng mga mumo dahil sa tingin nila ay hindi sila karapat-dapat ng higit pa. Ang isang alipin ay gumagawa, ngunit hindi kailanman lumalago dahil palagi silang naglilingkod sa sistema, hindi kailanman nagtatayo ng kanilang sariling kapalaran. At ang pinakamasama ay iniisip ng alipin na ito ang kalooban ng Diyos. Iniisip niya na ang pagiging mapagpakumbaba ay nangangahulugan ng pagiging maliit. Iniisip niya na ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugan ng pagtanggap sa kahirapan na may pagbibitiw. Ngunit hindi iyon pagpapakumbaba, conformity yan, at hindi ka tinawag ng Diyos upang umayon. Ngayon, iba na ang mindset ng isang tagapagmana. Alam ng isang tagapagmana kung sino sila. Alam nila kung saan sila nanggaling at kung saan sila pupunta. Ang isang tagapagmana ay hindi natatakot mangarap dahil alam nilang ang Ama ang nagmamay-ari ng lahat. Ang isang tagapagmana ay gumagawa ng may layunin, hindi lamang upang mabuhay, ngunit upang bumuo, lumago, upang dumami. Naiintindihan ng isang tagapagmana na ang kaunlaran ay hindi swerte, hindi ito pagkakataon, ito ay bunga ng pag-iisip ng tama, pagkilos ng tama, at pagtitiwala sa tamang Diyos. At tingnan mo, hindi iyon nangangahulugan na ang isang tagapagmana ay hindi nahaharap sa mga paghihirap. Hindi ibig sabihin na madali lang ang lahat, ngunit ang pagkakaiba ay nasa kung paano niya hinarap ang mga hamon. Ang isang alipin ay sumusuko sa unang hadlang sa kanyang landas. Nakikita ng tagapagmana ang balakid at ginagamit ito sa pagtatayo. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon ay, paano ka nabubuhay? Bilang alipin o bilang tagapagmana? Nakontento ka na ba sa kakulangan o hinahanap mo ba ang kabuuan na inihanda ng Diyos para sa iyo? Kasi tingnan mo kapatid, ayaw ng Diyos na mabuhay ka lang. Gusto Kanyang mabuhay para mabuhay ng totoo. May kapayapaan, may probisyon, may layunin. Ngunit para mangyari iyon, kailangan mong i-renew ang iyong isip. Kailangan mong putulin ang hindi nakikitang mga tanikala na nagpapanatili sa iyo na nakulong. At narito ang sikretong nais kong iukit mo sa iyong puso. Magsisimula ang iyong kasaganaan
kapag huminto ka sa pag-iisip na parang alipin at nagsimulang mag-isip na parang bata. Kapag naiintindihan mo na hindi mo kailangang humingi ng mga pagpapala dahil pinagpala ka na kay Kristo. Kapag huminto ka sa pamumuhay sa takot at magsimulang mamuhay ng may aktibong pananampalataya, may karunungan, ng may banal na katapangan. Pero maghintay ka dahil hindi ito titigil dito. Magpapakita ako sa iyo ng isang tunay na halimbawa ngayon, isang kwento na magpapatunay sa iyo ng eksakto kung paano ganap na mababago ng pagbabagong ito ng pag-iisip ang isang buhay. At sigurado ako na kapag narinig mo ang kwentong ito, may uubra sa loob mo. Kaya manatili sa akin dahil kung ano ang susunod ay makakaantig sa iyong puso. Bago ko ituro sa iyo ang praktikal na landas sa pamumuhay bilang tagapagmana, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ng isang taong nakaranas ng eksaktong pagbabagong iyon. Ang kanyang pangalan ay Sofia mula sa Parañaque City. Si Sofia ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Mula sa murang edad, nagsimba siya, nakinig ng mga sermon at umawit ng mga himno. Ngunit kasabay ng pananampalataya, lumaki rin si Sofia na nakarinig ng mga pariralang tulad ng ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan, mahal ng Diyos ang mahihirap, kung kakaunti ang mayroon ka, mas malapit ka sa Diyos. At hindi namamalayan, ang mga salitang ito ay humuhubog sa kanyang isip. Bilang isang may sapat na gulang, si Sofia ay nagtrabaho ng husto. Gigising siya ng alas 5 ng umaga, sumasakay ng 2 bus para makarating sa trabaho at mag-o-overtime kung kailan niya kaya. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi pa rin sapat ang pera. Laging may kulang. Isang overdue bill dito, emergency doon. At sa pagtatapos ng buwan, titingnan niya ang kanyang bank account at iniisip, saan napunta lahat ng pera ko? Nagdarasal si Sofia araw-araw. Humingi siya sa Diyos ng isang mas mabuting buhay para sa isang pagkakataon, para sa isang himala. Pero walang nagbago at unti-unti nawalan siya ng pag-asa. Nagsimula siyang maniwala na marahil ito ang kalooban ng Diyos para sa kanya, na marahil siya ay ipinanganak na mahirap, na marahil ang problema ay siya. Isang araw, pagod at halos walang lakas, pumasok si Sofia sa isang maliit na simbahan na hindi pa niya napupuntahan noon. At noong araw na iyon, may sinabi ang pastor na nagpabago sa lahat. Sabi niya, hindi ka nilikha para mamuhay sa mga tanikala, nilikha ka para maghari, pero kailangan mo munang i-renew ang iyong isip. Bumaon sa puso ni Sofia ang mga salitang iyon. Napagtanto niya na ang problema ay hindi Diyos. Ito ay hindi isang kakulangan ng pagsisikap. Ang problema ay ang paraan ng kanyang naisip. Nagkaroon siya ng slave mentality. Akala niya hindi niya deserve. Akala niya ang kasaganaan ay isang kasalanan. Naisip niya na dapat siyang makontento sa pinakamababa. Ngunit noong araw na iyon, may nabasag sa loob niya. Nagpasiya siyang pag-aralan kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kasaganaan. At natuklasan niya ang mga bagay na hindi kailanman itinuro sa kanya ng sinuman. Natuklasan niya na nais ng Diyos na umunlad ang kanyang mga anak. Natuklasan niya na may mga prinsipyo, may karunungan, may paraan para makaalis sa kakapusan. Sinimulan ni Sofia na isagawa ang mga simulaing ito. Tumigil siya sa takot na mangarap. Tumigil siya sa pagtanggap ng mga mumo. Nagsimula siyang magplano, kumilos ng matalino, magtiwala na gagabayan siya ng Diyos. At unti-unti, nagsimulang magbago ang mga bagay. Hindi naman overnight, hindi ito isang instant na himala, ngunit ito ay totoo. Ngayon, hindi na katulad ni Sofia. May sarili siyang negosyo, nagagawa niyang tumulong sa kanyang pamilya, namumuhay siya ng payapa, may dignidad, may layunin. At alam mo ba kung ano ang sikreto? Huminto siya sa pamumuhay na parang alipin at nagsimulang mamuhay bilang isang tagapagmana. Kapatid, marahil nakikita mo ang iyong sarili sa kwentong ito. Marahil ay lumaki ka rin
na naniniwala na ang kasaganaan ay hindi para sa iyo. Ngunit nais kong malaman ninyo, ang Diyos ay hindi nagpapakita ng pagtatangi. Kung ano ang ginawa niya para kay Sofia, magagawa niya para sa iyo. Ngunit kailangan mong gawin ang unang hakbang. Kailangan mong i-renew ang iyong isip. Kung naantig ka sa kwentong ito, kung naramdaman mong nakikipag-usap ang Diyos sa iyong puso ngayon, isulat ito sa mga komento. I-renew ko ang isip ko ngayon. Ipahayag ito dahil ang deklarasyon na iyon ang simula ng iyong pagbabago. Ngayong naunawaan mo na ang pagkakaiba ng alipin at tagapagmana, pag-usapan natin ang mga haliging sumusuporta sa mentalidad ng tagapagmanang ito. Dahil hindi sapat ang gusto mo lang magbago, kailangan mong malaman kung paano magbago. Kailangan mong itayo ang mga katotohanan ito sa iyong buhay. Ang unang haligi ay pagkakakilanlan kay Kristo, alam ng tagapagmana kung sino siya. Hindi ito ang sinasabi ng mga tao. Hindi ito ang balanse sa kanyang bank account. Hindi ito ang laki ng bahay niya o ang modelo ng sasakyan niya. Ang kanyang pagkakakilanlan ay matatag na itinatag kay Kristo. At sinasabi ng Biblia sa 1 Pedro Kabanata 2, 9 na talata, "Ngunit kayo ay isang piniling bayan, isang maharlikang pagkasaserdote, isang bansang banal, na tanging pag-aari ng Diyos upang inyong maipahayag ang mga kapurihan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag. Ikaw ay isang piniling henerasyon, isa kang maharlikang pagkasaserdote, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil pinili ka ng Diyos. At kapag naunawaan mo iyon, kapag naniwala ka talaga, nagbabago ang lahat. Huminto ka sa pagmamakaawa at magsimulang mag-claim. Huminto ka sa pagtanggap ng mga mumo at magsimulang maghanap ng kapunuan. Ang pangalawang haligi ay stewardship. Hindi pag-iimbak na lilito ng maraming tao ang kasaganaan sa kasakiman. Iniisip nila na ang pagiging mayaman ay pagiging makasarili, ngunit nauunawaan ng isang tagapagmana na ang lahat ng mayroon siya ay pag-aari ng Diyos. Siya ay katiwala lamang at ipinagkatiwala ng Diyos ang mga mapagkukunan sa mga nakakaalam kung paano pamahalaan ang mga ito ng maayos. Sinabi ni Jesus ang talinghaga ng mga talento sa Mateo Kabanata 25, at ang aral ay malinaw. Sino man ang tapat sa maliit ay tumatanggap ng higit pa. Ang sino mang magparami ng kung ano ang mayroon sila ay uunlad. Ngunit ang sino mang nagbaon nito dahil sa takot ay nawawala kahit ang kaunting mayroon sila. Kaya kapatid, ang tanong, ano ang nagawa mo sa ibinigay sa iyo ng Diyos? Pinarami mo ba o tinago mo lang dahil sa takot? Ang ikatlong haligi ay karunungan sa mga desisyon. Ang isang tagapagmana ay hindi kumikilos sa salpok. Siya ay naghahanap ng karunungan, plano niya, nag-aaral siya, nagtatanong siya. Sinasabi ng Kawikaan, Kabanata 21, talata 5, ang mga plano ng masipag ay humahantong sa kasaganaan, ngunit ang bawat nagmamadali ay tiyak na mahuhulog sa kahirapan. Tingnan mo ang makapangyarihang salita, sipag, pagpaplano. Ito ang mga katangian ng mga umuunlad. Hindi ito swerte, hindi ito magic. Ito ay inilapat na karunungan. Ito ay gumagana ng matalino, hindi lamang sa pagsisikap. Ang ikaapat na haligi ay pagkabukas palad. Bilang paghahasik ng mga buto, ang isang tagapagmana ay hindi natatakot na magbigay. Naiintindihan niya na ang pagkabukas palad ay hindi nagpapahirap, ito ay dumarami. Sinasabi ng 2 Korinto Kabanata 9, 6 na talata, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani rin ng kakaunti, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang hindi umuunlad? Dahil nabubuhay sila nang nakasara ang kanilang mga kamay. Takot kulang, takot matalo, ngunit pinagkakatiwalaan ng isang tagapagmana. Alam niya na kung gaano siya naghahasik, mas marami siyang aani.
at hindi siya nagbibigay ng pag-asa na makatanggap bilang kapalit. Ngunit alam niya na ang mga batas ng Diyos ay hindi nagkakamali. Kung ano ang itinanim mo, iyong aanihin. Ito ang 4 na haligi: pagkakakilanlan, pangangasiwa, karunungan, at pagkabukas palad. At kapag itinayo mo ang iyong buhay sa mga haliging ito, kapatid, ang iyong kaunlaran ay titigil na maging isang malayong pangarap at nagiging isang buhay na katotohanan, kung saan kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay na maaaring maging punto ng pagbabago na nawawala mo sa iyong buhay pinansyal. Ilang beses mo nang sinubukang magbago, ngunit hindi mo alam kung saan magsisimula. Ilang beses mo na bang gustong umunlad, ngunit nadama mong nawala, walang direksyon, walang malinaw na landas? Kapatid, ang problema ng maraming tao ay hindi kawalan ng lakas ng loob. Ito ay isang kakulangan ng diskarte. Ito ay isang kakulangan ng pag-unawa sa kung paano gumagana ang isip at kung paano praktikal na ilapat ang mga prinsipyo ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay. Kaya naman naghanda ako ng isang espesyal na piraso ng material na tinatawag na ibahin ang iyong mindset at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi. Ito ay hindi lamang isa pang generic na gabay. Ito ay isang kumpletong mapagkukunan na magpapakita sa iyo ng eksakto kung paano lampasan ang mga bloke ng pag-iisip na nagpapanatili sa iyo na nakulong sa kakulangan, kung paano ihanay ang iyong isip sa mga prinsipyo ng kasaganaan na tunay na gumagana, at kung paano ilapat ang mga praktikal na estratehiya na hahantong sa iyong paramihin kung ano ang mayroon ka. Dahil tingnan mo, ang kaalaman na walang aplikasyon ay hindi bumubuo ng pagbabago, at ang gabay na ito ay nilikha ng eksakto para doon, upang mabigyan ka ng isang malinaw, sunod-sunod na landas upang makalaya mula sa ikot ng kahirapan at pumasok sa siklo ng kasaganaan. Sa bawat araw na ipinagpaliban mo ang desisyon na iyon, ay isa pang araw na natigil sa parehong lugar. Habang iniisip mo na download na ito ng ibang tao, inilalapat na ito at umaani na ng mga gantimpala. Kaya huwag nang maghintay pa. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang material habang available pa ito. Dahil ito ay maaaring ang tool na iyong nawawala upang tuluyang ma-unlock ang iyong buhay pinansyal. Balik tayo sa pinag-usapan. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay na binabaliwala ng maraming tao, ngunit ito ay mahalaga para sa mga tunay na gustong umunlad. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi nagsisimula sa bangko. Ito ay nagsisimula sa isip. Maari mong makuha ang lahat ng pera sa mundo, ngunit kung ang iyong isip ay mananatiling mahirap, mawawala sa iyo ang lahat. At maaari kang nasa pinakamasamang sitwasyon sa pananalapi ngayon, ngunit kung i-renew mo ang iyong isip, makakalabas ka sa butas na ito. Dahil ang lahat ay nagsisimula sa kung paano mo iniisip. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan, Kabanata 23, Talatang 7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa kaniyang puso, ay gayon siya. Sa madaling salita, nagiging kung ano ang iniisip mo. Kung maliit ang tingin mo, maliit ang buhay mo. Kung malaki ang iniisip mo, malaki ang buhay mo. At ang problema ng maraming tao ay nakondisyon silang mag-isip ng maliit. Itinuro sa kanila na ang pangangarap ay mapanganib. Ang pagnanais na umunlad ay ambisyon. Ang pagnanais ng kaunlaran ay isang kakulangan ng espiritualidad. Ngunit iyon ay isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan mula sa kaaway upang panatilihin kang nakulong. Nais ng Diyos na umunlad ka. Nilinaw ito ng 3 Juan 2 talata. Minamahal, idinadalangin ko na ikaw ay umunlad sa lahat ng bagay at nasa kalusugan gaya ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Nais ng Diyos na umunlad ka sa lahat ng lugar, kalusugan, kaluluwa at pananalapi. Ang lahat ng ito ay mahalaga sa Kanya, kaya paano mo i-renew ang iyong isip? Una, huminto ka sa pakikinig sa mga maling boses. Itigil ang pakikinig sa mga nagsasabing hindi ka magtatagumpay.
Itigil ang pakikinig sa mga nagsasabing ang kaunlaran ay hindi para sa iyo at nagsimula kang makinig sa tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Pangalawa, baguhin mo ang iyong bokabularyo. Itigil ang pagsasabing, wala akong pera, hinding-hindi ako aalis dito, ipinanganak ako para maging mahirap. Ang mga salitang ito ay may kapangyarihan, lumilikha sila ng iyong katotohanan. Ang Kawikaan, Kabanata 18, versikulo 21 ay nagsasabing, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya simulan ang pagdedeklara ng buhay, simulan ang pagdedeklara ng kasaganaan, simulan ang pagdeklara na ikaw ay isang tagapagmana. Pangatlo, kumilos ka ng matalino. Walang silbi ang pag-iisip, lamang ng positibo at paghihintay ng pera na mahulog mula sa langit. Kailangan mong kumilos, kailangan mong magplano, kailangan mong mag-aral, kailangan mong magtrabaho ng matalino. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay, at ang kaunlaran ng walang aksyon ay isang ilusyon. Kung naabot mo na ito ay dahil naiintindihan mo na maaari kang mabuhay ng iba, na hindi mo na kailangan pang tanggapin ang kakapusan, na nilikha ka ng Diyos para maging tagapagmana, hindi alipin. Ang nilalamang tulad nito na tunay na nagbabago sa iyong pag-iisip at nagbubukas ng iyong mga mata sa katotohanan ay karapat-dapat na pahalagahan. Kaya iwanan ang iyong tulad ngayon at mag-subscribe dahil ang channel na ito ay ginawa para sa mga tunay na gustong umunlad na may karunungan, pananampalataya at ang salita ng Diyos bilang kanilang pundasyon. Bawat linggo, makakatanggap ka ng mga aral na patuloy na magpapanibago sa iyong isip at magbubukas ng iyong kaunlaran. Ngayon gusto kong pag-usapan ng isang bagay na totoong-totoo, ngunit kakaunti ang nakakaalam, mga hindi nakikitang kadena. Ang mga ito ay naglilimita sa mga paniniwala, nakatanim na mga takot, mga tinig mula sa nakaraan na umaalingaw-ngaw pa rin sa iyong isipan at pumipigil sa iyong sumulong. Natigil ka na ba sa pag-iisip kung bakit kahit na may pagkakataon ka sa harap mo, may isang bagay sa loob mo na nagpaparalisa sa iyo? Bakit? Kahit alam mo kung ano ang kailangan mong gawin, hindi mo ito ginagawa. Hindi ito katamaran. Ito ay hindi isang kakulangan ng paghahangad. Ito ay mga hindi nakikitang kadena. Kadalasan ang mga tanikalang ito ay naitanim sa ating isipan mula pagkabata. Mga parirala tulad ng, ang pera ay hindi tumutubo sa mga puno, ang isang mahirap na taong nagsusumikap ay hindi yumaman. Ang aming pamilya ay palaging ganito. Kailangan mong tanggapin ang iyong lugar. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit ng maraming beses na naging mga katotohanan sa ating isipan. Ngunit hindi sila mga katotohanan ng Diyos. Ang katotohanan mula sa Diyos ay nilikha ka upang maghari. Ang Henesis Kabanata 1, versikulo 28 ay nagsasabi, at pinagpala sila ng Diyos, at sinabi ng Diyos sa kanila, magpalaanakin at magpakarami at punuin ang lupa at supilin ito. Binigyan ka ng Diyos ng awtoridad, binigyan ka ng Diyos ng kakayahan, binigyan ka ng Diyos ng potensyal na lumago, paramihin upang mangibabaw. Ngunit ang mga hindi nakikitang agos na ito ay nagdududa sa iyo na. Pinapaniwala ka nila na ikaw ay napakaliit, masyadong mahina, masyadong walang kakayahan, at hanggat naniniwala ka diyan, magpapatuloy ka sa pamumuhay ng mababa sa iyong potensyal. Kaya paano mo masisira ang mga tanikala na ito? Una, kailangan mong kilalanin ang mga ito. Tanungin ang iyong sarili, ano ang aking mga paniniwala tungkol sa pera, tungkol sa tagumpay, tungkol sa halaga ko, at saan nagmula ang mga paniniwalang ito? Mula sa aking mga magulang, mula sa lipunan, mula sa masasamang karanasan sa nakaraan. Pagkatapos mong matukoy ang mga paniniwalang ito, harapin mo sila sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ay katotohanan. At sinabi ni Jesus sa Juan, Kabanata 8, talata 32, at malalaman ninyo ang katotohanan,
at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kapatid, hindi mo kailangang manatiling nakakulong. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng nakaraan. Hindi mo kailangang mamuhay ayon sa inaasahan ng iba o sa mga limitasyong ipinataw sa iyo. Nais ng Diyos na palayain ka. Ngunit, kailangan mong payagan siya na gawin ito. Kailangan mong pakawalan ang mga tanikala na ito at yakapin ang bagong pagkakakilanlan na ibinigay niya sa iyo. At tingnan mo, hindi ito nangangahulugan na kakalimutan mo ang nakaraan. Nangangahulugan ito na ang nakaraan ay hindi na makokontrol sa iyong hinaharap. Gagamitin mo ang mga aralin, ngunit hindi ka mabubuhay na nakulong sa mga sugat. Sumulong ka ng may karunungan, may pananampalataya, at may katiyakan na darating pa ang pinakamahusay dahil hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Sinabi ni Jeremias, Kabanata 20, 11 talata, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong paunlarin ka at hindi para saktan ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. May mga plano ang Diyos para sa iyo, magandang plano, mga plano ng kaunlaran, mga plano ng katuparan, ngunit kailangan mong putulin ang mga tanikala na pumipigil sa iyo sa paglalakad patungo sa mga planong iyon. Kung handa ka nang putulin ang mga tanikala na iyon, kung pagod ka nang mabuhay na nakulong sa nakaraan, isulat ito sa mga komento sa ibaba. Binati ko ang bawat kadena sa pangalan ni Jesus. Ipahayag ito ng may autoridad dahil kapag idineklara mo ito, naglalabas ka ng kapangyarihan at pararangalan ng Diyos ang iyong pananampalataya at manatili sa akin dahil mayroon pa akong mas makapangyarihang mga katotohanan na ibabahagi sa iyo. Ang susunod na magpapakita sa iyo kung paano ilapat ang lahat ng ito sa mas praktikal na paraan. Narito ang isang katotohanan na nakakalimutan ng maraming tao. Ang kaunlaran ay hindi lamang tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan mo. Tingnan mo, hindi ka lang pinapaunlad ng Diyos para mabuhay ka ng maayos. Siya ang nagpapaunlad sa iyo upang ikaw ay maging isang daluyan ng pagpapala para makatulong ka sa mga nangangailangan, para matustusan mo ang kaharian, para maisabuhay mo ang layunin na inilagay niya sa iyong puso. Kapag naiintindihan mo ito, nagbabago ang lahat dahil ang kasaganaan ay tumigil sa pagiging makasarili at nagiging isang misyon. Ito ay tumigil sa pagiging akumulasyon at nagiging layunin. Ito ay tumigil sa pagiging ostentasyon at nagiging kasangkapan. Ang Deuteronomio Kabanata 8 talata 18 ay nagsasabi, ngunit iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan, upang kaniyang pagtibayin ang kaniyang tipan na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya ng sa araw na ito. Tingnan kung gaano kawili-wili. Binibigyan ka ng Diyos ng lakas upang magkaroon ng kayamanan. Hindi siya tutol sa pagkakaroon mo ng pera. Hindi siya tutol sa pag-unlad mo. Ngunit ang kayamanan ay may layunin upang kumpirmahin ang tipan. Ibig sabihin para ipakita sa mundo na tapat ang Diyos, na tinutupad niya ang kanyang ipinangako, na pinangangalagaan niya ang kanyang mga anak. Kaya kapatid, kapag ikaw ay umunlad, ikaw ay naging isang buhay na testamento sa kapangyarihan ng Diyos. Tinitingnan ng mga tao ang iyong buhay at nakikita nila na sulit ang paglilingkod sa Diyos, na ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng mga resulta, na ang pagsunod sa Diyos ay nagbubukas ng mga pintuan. Ngunit maging babala, hindi ito nangangahulugan na ikaw ay yumaman sa isang gabi. Hindi ibig sabihin na hindi ka nahaharap sa mga hamon. Ang ibig sabihin nito ay kapag hinanap mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, gaya ng sinasabi ng Mateo Kabanata 6, talata 33, ang lahat ng iba pang mga bagay ay idaragdag sa iyo. Prioridad ang lahat. Kung uunahin mo ang Diyos, siya na ang bahala sa lahat. Ngunit kung uunahin mo ang pera, mawawala ang pareho, Diyos at pera.
At may iba pa, ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ang kaunlaran ay kapayapaan. Ito ay kalusugan. Ito ay malusog na relasyon. Layunin nito, ito ay kagalakan. Maaari kang magkaroon ng maraming pera at maging miserable. O, maaari kang magkaroon ng sapat at maging ganap na masaya. Ang pagkakaiba ay nasa puso. Kaya nga ang Kawikaan, Kabanata 15, Talata 16 ay nagsabi, mas mabuti ang kaunti na may takot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan na may kasamaan. Nais ng Diyos na magkaroon ka pareho probisyon at kapayapaan, kasaganaan at kagalakan, mga mapagkukunan at layunin. Ngunit laging kasama siya sa gitna. Palaging nakahanay ang iyong puso. Laging may malinis na budhi. Kaya ano ang iyong layunin? Bakit mo gustong umunlad? Kung ang sagot ay para magkaroon ng higit pa, kailangan mong pag-isipang muli. Ngunit kung ang sagot ay upang ipamuhay ang layunin na inilagay ng Diyos sa akin, upang maapektuhan ang mga buhay, upang maging instrumento sa kanyang mga kamay, o ikaw ay nasa tamang landas. Kapatid, hindi lang para sa iyo ang mensaheng ito. May isang tao sa iyong buhay na kailangan ding marinig ito. Isang taong pinanghihinaan ng loob, isang taong nawalan ng pag-asa, isang taong nag-iisip na ang kasaganaan ay hindi para sa kanila. Ibahagi ang video na ito ngayon. Ipadala ito sa taong iyon dahil kapag ibinahagi mo ang katotohanan, nagiging bahagi ka ng kanilang pagbabago at pararangalan din iyon ng Diyos sa iyong buhay. Manatili ka ngayon sa akin dahil mayroon pa akong mas mahahalagang katotohanan na ipapakita sa iyo. Ngayon maging praktikal tayo. Paano ka namumuhay bilang tagapagmana sa araw-araw? Dahil ang pag-unawa sa teorya ay isang bagay, ang paglalapat nito sa totoong buhay ay medyo iba. Una, ang isang tagapagmana ay nag-aalaga sa kung ano ang mayroon siya. Huwag mong sayangin, huwag itapon. Pahalagahan ang bawat sentimo, bawat pagkakataon, bawat pagpapala. Ang Lukas, Kabanata 16, Bersikulo 10 ay nagsabi, ang tapat sa maliit ay tapat din sa marami, at ang hindi makatarungan sa maliit ay hindi rin makatarungan sa marami. Kung hindi mo kayang pangalagaan ang maliit na mayroon ka ngayon, paano pa ipagkakatiwala ng Diyos ang iyong mga kamay? Kaya magsimula sa pamamagitan ng pagiging tapat sa maliliit na bagay na mayroon ka. Ayusin ang iyong pananalapi, gumawa ng plano, iwasan ang hindi kinakailangang utang. Ito ay hindi pagiging maramot. Ito ay pagiging matalino. Pangalawa, ang tagapagmana ay namumuhunan sa kanyang sarili. Nag-aaral siya, natututo siya, pinaunlad niya ang kanyang sarili dahil alam niya na ang pinakamalaking pag-aari niya ay ang kanyang sarili. Ang Kawikaan, Kabanata 4, Talatang 7 ay nagsasabi, ang pasimula ng karunungan ay ito, kumuha ka ng karunungan, at sa lahat ng iyong nakuha ay kumuha ka ng kaunawaan. Huwag matakot na mamuhunan sa kaalaman. Huwag matakot na matuto ng mga bagong bagay. Huwag matakot na lumabas sa iyong comfort zone. Dahil kapag mas marami kang natutunan, mas nagiging mahalaga ka. At kapag nagiging mas mahalaga ka, mas maraming pinto ang nagbubukas. Ikatlo, ang tagapagmana ay gumagana ng may kahusayan. Hindi siya basta-basta gumagawa ng mga bagay. Ginagawa niya ang mga ito ng maingat. Ang Kolosas, Kabanata 3, Bersikulo 23 ay nagsasabing, at anuman ang inyong gawin, gawin ninyo ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kapag nagtatrabaho ka na parang nagtatrabaho ka para sa Diyos, itinataas mo ang pamantayan. At kapag itinaas mo ang pamantayan, lilitaw ang mga pagkakataon. Dumating ang mga promosyon, dumating ang paglago, dahil kinikilala ng mga tao ang mga gumagawa ng pagbabago. Kwarto, nagpapasalamat ang tagapagmana. Hindi siya nagrereklamo sa kung ano ang wala sa kanya. Nagpapasalamat siya sa kung anong meron siya. Ang unang Tesalonika, Kabanata 5, Bersikulo 18 ay nagsasabi,
Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan. Ang pasasalamat ay umaakit ng mga pagpapala. Binabago ng pasasalamat ang iyong pananaw. Kapag nagpapasalamat ka, nakikita mo kung ano ang mayroon ka, hindi kung ano ang kulang sa iyo. At iyon ang nagbabago sa lahat. 5, ang tagapagmana ay nakasalalay sa Diyos. Hindi siya nabubuhay ng balisa. Hindi siya nabubuhay sa kawalan ng pag-asa. Nagtitiwala siya. Ang Filipos, Kabanata 4, talatang 6 ay nagsasabi, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos." Maaari kang magplano, maaari kang magtrabaho, maaari kang magsikap, ngunit sa huli kailangan mong magpahinga sa Diyos. Dahil Siya ang nagbubukas ng mga pinto, Siya ang nagbibigay, Siya ang nagsusustento. Ang pamumuhay bilang tagapagmana ay hindi isang bagay na ginagawa mo ng isang beses at iyon lang. Ito ay isang pamumuhay. Araw-araw itong desisyon. Ito ay paggising araw-araw at pinipiling mag-isip, magsalita at kumilos bilang isang anak ng Diyos, hindi bilang isang alipin. Kapatid, may gusto akong sabihin sa iyo, kaya mo yan. May kaya ka. Nilikha ka ng Diyos para dito. Inilagay na Niya sa loob mo ang lahat ng kailangan mo para umunlad. Ngayon ay kailangan mo lamang itong i-activate. Kailangan mo lang maniwala. Kailangan mo lang kumilos. At isa lamang mahalagang paalala, ang makapangyarihang material na nabanggit ko kanina, ang ibahin ang iyong mindset at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi. Ito ay magagamit pa rin. Kung hindi mo pa ito na i-download, huwag nang mag-aksaya ng oras. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ito ngayon. Dahil ang gabay na ito ay magbibigay sa iyo ng kumpletong hakbang-hakbang na proseso upang mailapat ang lahat ng pinag-uusapan natin dito sa praktikal at epektibong paraan. Huwag iwanan ito para mamaya. Gawin mo na ngayon. Kapatid, narating na natin ang dulo ng video na ito, ngunit sana ay simula pa lang ito ng panibagong yugto ng iyong buhay. Ngayon ay naunawaan mo na ang pagkakaiba ng pamumuhay bilang alipin at pamumuhay bilang tagapagmana. Nakita mo na ang problema ay hindi Diyos. Hindi ito kawalan ng pagsisikap. Ang problema ay mindset at ang magandang balita ay ang pag-iisip ay maaaring mabago. Maaari itong i-renew, maaari itong mabago. Natutunan mo na ang kaunlaran ay nagsisimula sa isip. Na iba ang iniisip ng isang tagapagmana, iba ang kilos, iba ang pamumuhay. Na nilikha ka ng Diyos para maghari, hindi para gumapang. Na ikaw ay may pagkakakilanlan kay Kristo. Na ikaw ay isang piniling henerasyon. Na ikaw ay isang maharlikang pagkasaserdote. At ngayon ang tanong ay ano ang gagawin mo sa lahat ng iyong narinig? Ipagpatuloy mo ba ang pamumuhay sa parehong paraan? O gagawin mo ba ang unang hakbang patungo sa pagbabago? Dahil tingnan mo, walang pagbabago ang kaalaman kung walang aksyon. Maaari mong malaman ang lahat ng ito, sumang-ayon sa lahat ng ito, ngunit kung hindi mo ito ilalapat, walang magbabago. Magsisimula ang pagbabago kapag nagpasya kang kumilos. Kaya hinahamon ko kayo, simula ngayon, magsimulang mamuhay bilang tagapagmana. Magsimulang mag-isip bilang anak ng Diyos. Simula ng pagdedeklara ng kasaganaan sa iyong buhay. Magsimulang kumilos ng matalino. Magsimulang magtiwala na ang Diyos ang may kontrol. At tandaan, ito ay isang proseso. Hindi ka nagigising bukas at yayaman, pero iba ang paggising mo na may pag-asa, may layunin, ng may pananampalataya, at iyon na ang simula ng iyong tagumpay. Tinawag ka ng Diyos sa higit pa, nilikha ka Niya para sa higit pa. Siya ay may mga plano ng kaunlaran para sa iyo. Ngunit kailangan mong paniwalaan ito. Kailangan mong ihanay ang iyong isip sa katotohanan ito. At kailangan mong lumakad sa direksyon na iyon ng may pananampalataya
at pagsunod. Kung natanggap mo ang salita na ito at nabukas na ang iyong mga mata sa tunay na banal na kasaganaan-iwanan ang iyong tulad sa ibaba, at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ngayon at i-on ang mga notification para hindi ka makaligtaan ng anumang mga video, dahil bawat linggo ay nagdadala ako ng makapangyarihang mga aral na patuloy na magpapabago sa iyong isipan at magbabago ng iyong buhay. Ngayong naiintindihan mo na nilikha ka para maging tagapagmana, may susunod na hakbang na kailangan mong malaman. Ang video na kasalukuyang nagpe-play ay magpapakita sa iyo ng banal na manual para sa kayamanan. Ang ipinahayag lamang sa mga may tunay na pananampalataya, hindi ito teorya. Ito ay praktikal na biblikal na karunungan na maaaring ganap na baguhin ang iyong pinansyal na katotohanan. I-click ngayon at tuklasin kung ano ang itinago ng Diyos para sa kanyang mga anak. God bless you, kapatid. Hanggang sa susunod na video.